Pagdating ng kinabukasan ay lumipat muna sandali ang ating istorya sa ibang lugar at makikita dito ang napakaraming silver. Sinabi ng lalaki sa tatlong siraulo na ibibigay na lang daw nito sa kanila ang kalahati pag tapos na ang kanilang trabaho. Wala naman itong problema para sa kanilang leader kaya sinabi nito na huwag siyang aalis dahil babalik din agad sila para kunin iyon. Habang umaalis ang mga ito ay tinignan lang sila ng lalaki at inisip kung magagawa kaya nila ang trabahong iyon. Bumalik naman agad sa restaurant ang istorya at makikita natin na napatingin ang babaeng kasamahan nila sa pinto. Para sa mga nakakalimot, ito ang asawa ni Ubok at ang nanay ng tatlong bata na laging pinupuntahan ng ating bida. Ang tatlong lalaking iyon ay ang inutusan kanina ng hindi pa nakikilalang siraulo. Pagkapasok nila sa loob ay sinabi agad ng leader na kahit ang lalaki lang ang kanilang target ay papatayin din nila ang lahat ng nandoon. Narinig naman ni Dugim ang sinabi ng siraulo kaya tumingin agad ito sa kanilang direksyon. Nung nakita nito na hindi sila nagbibiro ay mabilis nitong sinipa palabas ang kanilang leader. Pagkatapos nitong bugbugin ang dalawa niyang kasama sa loob ay lumabas na ito para kunin ang siraulo. Bago ito tuluyang pumasok ay napalingon muna siya sa kanyang likod. Meron kasi itong naramdamang kakaiba sa likod ng mga puno sa harap ng kanilang restaurant. Pero, hindi na muna niya ito pinansin dahil kailangan pa nitong siguraduhin na ligtas ang dalawa niyang kasama. Nung nakapasok na sa loob si Gim ay sinilip na ng lalaking nag-utos sa mga siraulo ang restaurant at inisip na hindi naman siguro siya nakita ng kanilang target. Kaso, nagtaka ito ng konti dahil iba daw ang itsura nito sa sinabi sa kanya ng kanyang boss. Hindi daw niya inaakalang puti ang buhok nito at parang hindi naman daw siya ganoon kataba. Bigla naman ito natigil sa kanyang mga sinasabi nung tinanong siya ni Dugim kung siya ba ang kanyang tinutukoy. Nung hindi ito nagsalita ay napagtanto agad ng lalaki na ito nga ang nagpadala sa mga siraulong ng gulo sa kanilang restaurant. Kaya, galit nitong sinabi sa siraulo na tumingin ito sa kanya at harapin siya nito ng parang isang lalaki. Bigla naman itong naglabas ng kakaibang aura kaya sinabi ni Gim na mukhang lalaban na din ito sa wakas. Pero, bigla na lang siyang natigil dahil meron silang narinig na malakas na boses patungo sa kanilang direksyon. Ito pala ay ang may-ari ng restaurant at galit nitong tinanong kay Dogim kung ano ang ginagawa niya doon. Ginamit naman agad ng siraulo ang pagkakataong iyon para tumakas ng mabilis sa lugar na iyon. Pero, kahit gaano pa ito kabilis ay maliwanag pa rin itong nakita ng lalaki. Ngumiti ito ng masama at sinabi na kung akala daw niya ay makakatakas ito sa kanya ay nagkakamali siya. Tatalo na sana ito ng mabilis para sundan ng siraulo pero bigla na lang itong natigil dahil sa bunganga ng kanyang boss. Hindi kasi ito sumagot sa tanong kanina ng matanda kaya sinabi nito na kung hindi siya babalik agad doon ay tatanggalin siya nito sa trabaho. Pinaliwanag agad ni Dogim na meron siyang nakitang kainahinalang tao doon kaya kailangan daw niya itong sundan para malaman kung bakit sila sinugod ng mga siraulo. Sinabi naman sa kanya ng may-ari na hayaan na lang niya yon dahil kailangan muna niyang siguraduhin hindi na makakagalaw ang mga nasa loob ng kanilang restaurant. Dahil wala naman siyang magagawa ay sumunod agad ito at pagkapasok niya ay sinabi ng may-ari na kailangan agad niyang ituloy ang mga natambak sa kanilang delivery. Wala naman itong problema para kay Dogim pero bigla nitong naalala na wala doon si Yeri kaya tinanong nito sa matanda kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi naman sa kanya ng may-ari na bago pa pumutok ang araw ay umalis na agad ito para mamili ng mga kailangan nila sa restaurant. Nung tinanong siya nito kung bakit niya yun tinanong ay sinabi lang sa kanya ni Gim na medyo nag-aalala lang ito para kay Yeri. Kalmado namang sinabi sa kanya ng matanda na hindi nito kailangang mag-alala dahil kaya daw ng kanyang anak ang kanyang sarili. Kaya, kunin na lang daw niya ang lahat ng pagkain at dalhin agad ito sa mga nag-order sa kanila ngayon din. Pagkatapos noon ay lumipat naman bigla ang ating istorya sa lugar kung nasaan si Yeri. Makikita natin na natigil ito sa kanyang paglalakad dahil merong siyang nakasalubong. Habang tinatanggal nito ang kanyang suot sa ulo ay nakangiti nitong sinabi kay Yeri na long time no see. Hindi naman nakapagsalita agad ang babae dahil kilala nito kung sino yon pero hindi nito alam kung bakit siya nito pinuntahan. Kaya,
Tinawag na lang nitong ate ang leader ng White Horse Squad at sinabi din na long time no see. Hindi naman natuwa doon ang babae kaya sinabi nito kay Yeri na wag daw siya nitong tatawagin na ate dahil magkaedad lang naman sila. Wala naman masyadong pakialam doon si Yeri dahil marami pa siyang kailangang gawin kaya nilagpasan na lang nito ang babae at nagpaalam. Pero, bigla na lang itong natigil sa paglalakad nung binanggit ng babae ang pangalan ni Gang. Tinanong nito kay Yeri kung meron ba itong balita sa kanya at kung sinubukan na ba siya nitong kontaken. Dahil hindi pa ito ginagawa ng ating bida ay wala na ito masyadong sinabi kundi ang salitang hindi. Dahil doon ay inasar agad siya ng leader ng White Horse Squad at sinabi na nagpadala ito sa kanya ng letra na nagsasabing ayos lang siya, namimiss na siya nito, at malapit na daw siyang umuwi. Hindi naman naniwala doon si Yeri kaya tumigil ito sa paglalakad at tinignan ng masama ang babae. Nakita naman ni Jean na hindi ito natuwa sa kanyang binanggit kaya sinabi nito kay Yeri na seryoso ang kanyang mga sinabi. Hindi pa rin naman naniniwala si Yeri sa kanyang kausap kaya para hindi na siya lalong magalit ay tinawag na lang ulit nitong ate ang babae at umalis. Nung wala na doon si Yeri ay bigla na lang may nagsalita at tinanong sa kanyang boss kung totoo ba yun. Nung tinanong naman ito kung ano ang kanyang tinutukoy ay sinabi ng kanyang tauhan kung totoo ba ang letrang kanyang nakuha mula kay Gang. Sinabi naman nito sa lalaki na hindi yun totoo dahil sinabi lang niya yun para asarin ang kanyang kausap. Pero, sa tingin naman nito ay dumating na daw kay Gang sa mga oras na ito ang pinadala niyang sulat. Nagulat naman doon ang lalaki dahil tinanong nito kung alam ba talaga ng kanyang boss kung nasaan ang ating bida. Sinabi sa kanya ni Jean na totoo na ang kanyang sinasabi dahil nalaman niya ito nung isang araw lamang. Nakakaloko pa nitong dinagdag na hindi naman niya hahayaang mawala na lang si Gang nang hindi nagbabayad sa kanilang squad. Lumipat naman bigla ang ating istorya sa kakaibang lugar sa gitna ng kawalan. Makikita sa isang kwarto dito ang isang lalaki na merong binabasang sulat. Ito pala ay ang ating bida at ang binabasa niyang yun ay ang sulat na galing sa leader ng White Horse Squad. Pagkalipas ng ilang oras ay maririnig sa lugar na yun ang mga taong nagpapalam kay Gang. Sinasabi ng mga ito na alam daw nilang hindi na magbabago ang kanyang isip pero kung gusto niyang bumalik doon ay welcome siya kahit kailan. Natuwa naman si Gang sa mga magagandang sinabi sa kanya ng mga tao doon kaya wala na itong nagawa kundi ang magpasalamat. Bigla namang nagsalita ang leader ng lugar na yun at sinabi sa ating bida na dahil daw sa kanya kaya nito kailangang umalis agad. Nasabi daw kasi nito sa kanyang apo na nandoon siya sa kanilang lugar nang hindi niya sinasadya. Sinabi naman sa kanya ni Gang na wala naman itong problema dahil kailangan na rin naman daw talaga niyang umuwi sa kanila. Dahil doon ay yumuko na ito sa harap ng lahat ng nandoon at sinabi na hindi daw niya makakalimutan ang mga ito. Bago tuluyang makaalis ay bigla na lang itong tumigil sa kanyang paglalakad. Lumingon ito sa leader ng lugar na iyon sa huling pagkakataon at yumuko ng malalim para manghingi ng pasasalamat at respeto. Pagkatapos noon ay tumingin ang matandang ito sa kanyang mga kasama sa likod dahil hindi nito inaasahang nandoon pala sila. Bago magsalita ang mga ito ay pinakilala muna ang matanda at ito pala ay ang lolo ng leader ng White Horse Squad. Nakasama ng mga ito ng matagal si Gang sa lugar na iyon pero wala nang nasabi ang mga ito habang umaalis na siya sa lugar na iyon. Kaya, tinanong na lang nito sa kanilang leader kung nagbayad ba ito sa tagal ng pananatili niya sa kanilang lugar. Makalipas lamang ang ilang araw ay makikita natin na lumipat muna ang ating storya sa isang sira-sirang bahay. Sa loob nito ay makikita natin na bigla na lang pumasok doon ang isang lalaki. Nung nakita nito ang ating bida na nakahiga sa loob ay nilapitan agad niya ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon. Dahil mabilis na tumayo si Gang ay nilabas agad ng lalaki ang kanyang espada at sinabi wag siyang gagalaw ng masama kung ayaw niyang mamatay. Pagkatapos noon ay tinanong din nito ang ating bida kung sino siya at bakit sa bahay na yun siya pumunta. Nung sinabi ni Gang na nagkataon lang na pumunta siya doon dahil bigla na lang umulan ay hiningi ng lalaki sa kanya ang kanyang identifikasyon. Nung nakita nito na wala namang problema sa ating bida ay binalik agad nito sa kanya ang ID niya. Pagkatapos noon ay binalik na rin ito sa lalagyanan ang kanyang espada dahil napagtanto nito na hindi naman delikado ang kanyang kausap.
Nagpakilala na rin sa kanya ang lalaki at sinabi na isa siyang opisyal ng gobyerno sa lugar na yun at ang rason kung bakit siya nandoon ay dahil meron siyang hinahanap na kriminal. Nag-usap pa ang mga ito ng sandali pero nung napansin ng lalaki na medyo kumakalma na ang ulan ay nagpaalam na ito sa ating bida. Hindi pa lumilipas ang 5 minuto ay bumalik na naman sa loob ang lalaki dahil meron itong nakalimutan. Nung nakita na niya yun ay lumapit siya bigla kay Gang at tinanong kung nakita ba niya ito at kung tinignan niya kung ano ang nasa loob. Sinabi naman agad ng ating bida na ngayon lang niya yun nakita at tinanong nito kung ano ba ang laman noon. Pinasok naman bigla ng lalaki sa kanyang bulsa ang kanyang gamit at sinabi na lang na personal na gamit lamang niya ang mga iyon. Nung ayos na ang lahat ay nagpaalam na ulit ang lalaki kay Gang at umalis na doon ng tuluyan. Pagkalipas ng isang buong araw ay makikita natin na hindi pa rin tumitigil ang ulan sa lugar na yon. Sa loob ng sira-sirang bahay, bigla na namang pumasok dito ang lalaking pumunta doon kahapon. Kumuha ito ng upuan sa gilid at nilapag ito sa harap ng ating bida para umupo. Unti-unti nitong inalis ang kanyang suot sa ulo at sinabi na gusto lang niyang makipag-usap sandali. Kinuwento nito na ang kanyang hinahanap na kriminal ay ang sikat na teeth murderer. Pinaliwanag niya na kaya siya tinawag na ganon ay pagkatapos niyang patayin ang kanyang mga biktima ay kinukuha nito ang kanilang mga ngipin at kinukolekta ito. Bigla naman nitong nilabas ang kinuha niyang gamit doon kahapon at pinakita ito kay Gang. Sakto namang kumidlat ng malakas nung pinakita nito ang ngipin na kanyang hawak at sinabi na ganon ang kanyang sinasabi. Nung napansin nito na wala masyadong reaksyon doon ng ating bida ay napagtanto ng siraulo na nakita nga niya ito kahapon. Kaya, bigla na lang itong tumawa ng malakas at sinabi na mukhang alam nito simula pa lang ng umpisa na hindi na siya nagsasabi ng totoo. Pagkatapos noon, tumayo na ito bigla at mayabang na sinabi kay Gang na dahil doon ay kailangan na rin siya nitong patayin. Meron sa kanyang sinabi si Gang pero hindi niya ito masyadong narinig kaya lumapit ito sa binata. Kumidlat ulit ng malakas kaya nakita dito ang ating bida at sinabi nito ng maliwanag na kailangan na niyang sumuko sa mga pulis at pagbayaran ang kanyang mga ginawang kasalanan. Hindi na dito pinakita kung ano ang nangyari sa kanilang naging laban pero alam naman natin na wala itong laban sa ating tabatsoy. Pagkalipas ng ilang araw ay lumipat na ang ating istorya sa restaurant na dating pinagtatrabahuhan ng ating bida. Umabot agad doon ang balita na nahuli na ang teeth murderer sa Nine Dragon Village. Ayon sa kanilang mga narinig ay para daw itong nabugbog at pumunta ito ng presinto para sumuko ng kusa. Narinig naman ito ng magnanay sa gilid at inisip agad na parang pamilyar sa kanila ang ganong mga pangyayari. Kaya, sinabi ng nanay ni Yeri sa kanya na mukhang malapit nang dumating doon ang tabatsoy dahil sa Nine Dragon Village lang yun nangyari. Hindi naman masyadong natuwa doon ang babae dahil sinabi nito na baka dumiretso muna ito sa White Horse Squad bago pumunta sa kanilang restaurant. Kinabukasan, bigla na lang napatigil ang lahat ng tao sa loob ng restaurant sa kanilang ginagawa. Bigla na lang kasing dumating doon ang ating bida at masaya nitong tinanong kung kamusta na ang lahat. Nung napansin ng mga ito na yun na nga talaga si Gang ay bigla na lang nagtayuan ang mga ito papunta sa kanya. Tinanong ng iba kung bakit sobrang tagal niyang nawala at kung magtatrabaho na ba ulit siya sa kanilang restaurant. Habang sinasagot nito ang mga tanong sa kanya ay makikita natin sa labas na pabalik na doon si Dugim. Kahit medyo maingay sa loob ay hindi na niya ito pinansin at sinibi na lang ng malakas na nandoon na siya ulit. Nanlaki naman bigla ang kanyang mga mata nung nakita nito ang ating bida sa gitna. Pagkatapos noon ay napatingin sa kanya ang lahat dahil mayabang at natatawa nitong tinuro si Gang at sinabi na buti na lang ay nandoon na rin siya sa wakas. Muntik na daw kasi siyang sumuko sa paghihintay dahil sa hirap ng kanyang trabaho. Lalapitan na sana nito ang ating bida pero bigla na lang sinabi ng mga nandoon na magkakilala pala sila ni Gang. Bago pa nito masabi kung bakit niya ito kilala ay lumapit na ulit ang mga tao kay Gang para pakinggan ang mga istorya nito. Doon na nakita ni Dugim kung gaano talaga ka-close sa ating bida ang lahat ng tao sa lugar na yon. Kaya, umupo na lang muna ito sa gilid at hindi na muna ng gulo pa. Nakita naman agad siya doon ng may-ari ng restaurant kaya nilapitan nito ang lalaki at tinanong kung bakit nandoon lang siya sa gilid.
Akala daw ba niya ay kaya siya nagtrabaho doon ng halos 1 taon ay para lamang makita si Gang. Pinaliwanag naman nito na pupuntahan pa rin naman niya si Gang pero hindi na daw muna ngayon. Nakita kasi nito kung gaano kasaya ang mga tao habang kinakausap nila ang ating bida. Kaya, pwede naman daw siyang maghintay pa ng konting oras para hindi naman masira ang magandang pagkakataong yun. Tinignan naman siya ng seryoso ng matanda at sinabi na malambot pala siya kahit ganun ang kanyang itsura. At dahil yun daw ang kanyang gusto, kailangan na daw niyang tumayo ulit dahil marami pa siyang gagawing delivery. Pagkatapos ng ilang minuto ay makikita natin na nagpaalam na si Gang sa kanyang mga kausap at hinatid pa niya ang mga ito sa labas. Nung tuluyan ng nakaalis ang mga tao ay pumasok na siya sa loob para kausapin ang dalawang babae. Ang una nitong nakita ay ang dala ni Yeri kaya mabilis itong lumapit sa kanya. Hindi na nagsalita ang babae dahil pagkalapit ni Gang sa kanya ay nilapag na lang nito sa lamesa ang isang malaking lalagyanan na puno ng dumplings. Nung sinabi sa kanya ni Yeri na mukhang hindi pa daw siya kumakain ay mabilis itong yumuko ng paulit-ulit para sabihing oo. Kaya, kinuha agad nito ang malaking lalagyanan palapit sa kanya at masayang sinabi na sobrang na-miss daw niya ito. Habang kumakain, bigla na lang tinanong ni Yeri sa ating bida kung pumunta ba muna siya sa White Horse Squad bago sa kanilang restaurant. Nung sinabi ni Gang na hindi ay makikita sa mukha ni Yeri ang maliit na ngiti. Pero, nawala naman ito bigla nung sinabi sa kanya ng ating bida na mamayang gabi na lang daw siguro siya pupunta doon. Dahil dito ay mabilis kinuha ni Yeri ang kanyang mga dumplings at sinabi na kung gusto niyang kumain ay doon na lang niya ito gawin sa White Horse Squad. Kaso lamang, naubos na pala ni Gang ang lahat ng nandoon kaya binitawan na lang ito ng babae. Pagkatapos noon ay wala nang nagawa si Yeri kundi ang sakalin ng ating bida dahil sa inis nito sa kanya. Pagdating ng gabi ay makikita natin na lumipat muna ang ating istorya sa lugar kung saan nag-uusap si Gang at ang White Horse Squad. Sa loob nito ay tinatanong ng leader ng squad kung kamusta ang naging pagpunta ng ating bida sa Nissan Village. Meron kasi itong ideya kung ano ang mga naganap pero hindi niya alam kung ano ang lahat ng nangyari. Hindi nakasagot agad si Gang dahil nakatulala lang ito kaya tinawag ulit siya ng malakas ng babae. Nung nawala na sa kanyang iniisip ang ating bida ay nanghingi agad ito ng tawad kay Jean at tinanong kung ano ulit ang kanyang sinabi. Pagkatapos itong ulitin ng babae ay sinabi sa kanya ni Gang ang mga nangyari at dinagdag pa na hindi daw siya sigurado sa kanyang mga nalaman. Sinabi kasi sa kanya ng kanyang nakalaban na patay na daw ang 3 kasama niya na tumaksil sa kanilang master. Nung narinig na ni Jean ang lahat ay tinanong agad nito kung naniniwala ba doon ang ating bida. Tumingin naman sa kanya ng seryoso si Gang at sinabi na sa totoo lang ay gusto niya itong paniwalaan para matapos na ang lahat. Pero, dahil sa kanyang mga nalaman nung nagpapahinga siya ay mukhang nagsisinungaling daw ang kanyang nakalaban. Kaya, tinanong nito sa kanyang kausap kung meron na ba siyang mga bagong impormasyong nakuha tungkol sa iba niyang hinahanap. Hindi naman natuwa ang ating bida nung niloko siya ni Jean at sinabi na wala daw silang makitang kahit na ano. Binawi naman agad ito ng babae at sinabi na konti pa lamang ang kanilang nakikita at pagbalik pa daw niyang hak nila mapapakita sa kanya ang mga ito. Dahil doon ay tumayo na agad si Gang at sinabi kay Jean na kung ganun ay konti ka na lang daw siya nito pag nakabalik na ang kanilang hinihintay. Bago tuluyang makaalis ay napatigil ang ating bida dahil tinanong siya ng babae kung kamusta daw ang naging buhay niya sa lugar na yun. Inalala naman ito ni Gang at nakangiting sinabi na masaya ito at mabait ang lahat ng taong nakilala niya doon. Dahil lugar iyon ng kanyang lolo ay tinanong siya ni Jean kung gusto ba niyang samahan siya nito doon next time. Habang naglalakad paalis ay sinabi lang sa kanya ng ating bida na tignan na lang daw nila ito sa hinaharap. Makalipas lamang ang ilang minuto ay makikita natin na nakabalik na ang ating bida sa kanilang restaurant. Bago makapasok sa loob ay narinig nito na merong tumawag ng pangalan niyang Gang Yong. Nung nakita nito kung sino yun ay nagpakilala agad sa kanya si Do Kim at sinabi na hindi pa rin pala siya nakakapagpakilala sa kanya. Makikita sa mukha ni Gang na hindi niya kilala ang lalaki kaya nabuwisit doon si Kim. Pero, bago pa ito makapagsalita ay naalala na bigla ito ng ating bida at sinabi na kaya pala ito pamilyar sa kanya kanina pa.
Dahil nakilala na siya ni Gang ay sinabi na sa kanya ni Gim kung ano ang kanyang gusto ay niyaya na ito para makipaglaban. Tumanggi naman agad doon ang ating bida dahil medyo mahirap daw ito talunin at pagod na din siya sa araw na yon. Hindi naman ito minasama ni Do Gim dahil ang inisip nito ay meron sa kanyang respeto ang Tabachoy. Pero, bago ito tuluyang makapasok ay tinanong muna niya si Gang kung ang ibig sabihin ba nito ay takot itong makipaglaban sa kanya. Para matapos na sila sa usapang yun ay sinabi na lang sa kanya ng ating bida na yun nga ang kanyang rason. Hindi na sana nito pipigilan pumasok sa loob si Gang pero meron itong naalala kaya tinanong nito kung meron ba itong nakaaway nung mga panahong wala siya sa restaurant. Meron daw kasing mga tao na umatake na lang bigla doon nang wala silang ginagawa. Nung sinabi sa kanya ng ating bida na hindi niya kilala ang mga iyon ay tinanong na lang ni Gim sa kanyang sarili kung sino kaya ang nakita niyang may kakaibang maskara na nag-utos sa mga iyon. Nung narinig ito ni Gang ay bigla na lang itong napahinto at napatingin ng masama kay Do Gim. Pagkatapos noon ay bigla na lang lumipat ang ating istorya sa headquarters ng White Horse Squad. At sa loob ng opisina ng kanilang leader ay makikita dito ang nagugulat nitong ekspresyon. Pumasok kasi bigla doon ang isa sa kanyang mga alalay at sinabi na meron silang hindi inaasahang bisita. Hindi naman natuwa doon ang babae kaya mabilis silang pumunta kung nasaan ang mga ito. Pagkakita sa kanila ni Jean ay nanlaki ang mga mata nito dahil kilala niya kung sino ang lalaking yun. Pero, bago pa ito makapagsalita ay sinabi agad sa kanya ng bisita na kinagagalak daw nitong makita ang babae. Narinig daw niya na hindi basta-bastang tumatanggap ng bisita ang White Horse Squad kaya medyo nag-alangan silang pumunta doon. Buti na lang ay pumayag itong makipagkita sa kanila dahil sayang naman daw ang kanilang nilakbay kung mapupunta lang ito sa wala. Natahimik bigla ang lahat ng nandoon nung dinagdag pa nito na kahit hindi siya siguradong siya talaga ang leader ng squad na yun ay nagpapasalamat pa rin ito sa kanya. Medyo nabastos naman doon si Jean kaya sinabi nito sa lalaki na pwede naman siya nitong subukan kung gusto niya. Napangiti naman doon ang lalaki at sinabi na ano kaya ang mangyayari sa lugar na yun kung gagawin talaga niya ang gusto ng babae.